So, good evening boys. Kamusta kayo? All Good goods, evening, kuya. Kuya. All All goods. Good goods, all evening, goods. guys. Good Ayun. evening. Kamusta ang North Luzon, Beams? Okay naman dito sa sa Pampanga, kuya. Okay naman. Medyo yung weather recently weird. May time na uulan. Kaninang umaga umulan ng sobrang lakas ng mga 10 minutes sa afternoon. Okay na. Maaraw na Ganun ulit. nga ang ulan, bugso. Malakas Mm. siya na sobra, tapos hihinto. Mm. Central Luzon, puro yung ulan-bon. Sa inyo Yung ba, sa magkakasakit ka. Sa southern, amin pre, kanina, kalma. Sobrang kalma. Parang konti lang hangin. Tapos eto, ngayong gabi, dito sumama yung panahon. kaming panahon. Alright. So, magtataka sila, bakit tayo nagre-record ng mga pagmumukha natin. So, bago sila magtaka, siguro, marami naman nakakakilala sa atin, pero hindi lahat. So, magbigay lang tayo ng brief information kung sino ba tayo at bakit tayo nagsasalita rito. Ano ba ang pinaglalaban natin? Alright. Yeah. Simulan ko na. Punch Trinidad po ng San Juan. Only Yun. Punch sa Instagram. Yon. Ako po si Bima. Yan. Bima Ferreros ng Pampanga. Ako po yung tiga North Luzon. Ayan. North part. Actually, central to eh. Central Luzon eh. Pero ayan, ako po yung tiga Pampanga. Ayan. Johnny Hook po sa Instagram and TikTok. Sa socials. Yan. Ayan. So ayan, ako po si Arvin Aspi. Taga Batangas po, dito sa Mabini. Part po ng Southern Luzon. At Bin goes around sa Facebook, IG, TikTok, at Instagram. Yun. Meron din pala ako noon, Instagram, TikTok, saka Facebook. Yeah. Ayun. Pero may Only Punch pa eh. Pero hayaan nyo na yan. So yun, story time tayo muna, kung bakit tayo bakit natin naisip mag-podcast. So maganda niyan, kanya-kanya tayong story kung saan nanggaling ba yung naisip natin na to. Kasi beforehand, may history kasi ako na ang pang-relax ko, nakikinig lang ako ng mga taong nagsasalita. Kahit dalawang klaseng tao, sources yung nagsasalita, naiintindihan ko siya. So ever since nung siguro mga mid-part nung nagtatrabaho pa ako, puro podcast lang ako. Kay Battle Axe Network, kay Mo Twister. Sabi ko, okay din yun eventually, nag-fishing, eventually, nagkaroon ng mga media, nagkaroon ng mga TikTok, nagkaroon ng mga Facebook. May niyaya ako na angler na barkada rin natin, si Etet, mag-podcast kami. Hindi lang nag-materialize. Siguro mga 2021, 2022, mga ganun. Tapos, recently, ito nga, na-discover ko si Bima, naging magkaibigan kami sa TikTok. Pumasok ako sa live nila, parang ganun. Tapos, doon na kami nag-start magkakilala ni Beams. Napag-usapan din namin na, tara, tayo, yung kwentuhan natin, gawin nating recorded para ba meron tayong balik-balikan. Actually, one of my reasons bakit nabanggit ko rin sa yun, kasi ang dami ko napapulot na aral. So, might as well share to the world, di ba? Kumbaga yung sa kwentuhan namin ni Kuya Punch, I'm sure kayo rin, Arvin, di ba? Sa kwentuhan, kaya tayong tatlo dito nagkakwentuhan, may mga napapulot tayong aral sa bawat hobbies, bawat outdoor adventures, bawat, alam mo yun, kung ano man yung ginagawa natin, bawat travel, bawat kain mo, meron kang natututunan sa bawat isa. Di ba? Parang, galing ako sa ganitong lugar medyo ganito pala yung style ng lugar, ganito yung experience ko doon, ganito yung first hand experience ko, ganito yung nangyari, ganito yung... So, pwede natin siyang i-share, di ba? Sa isa't isa. So, ako naman, yun nga, si Kuya si Kuya Punch, nakakausap ko ng almost 1 hour, siguro yun yung pinaka... mahina, minimum. 1.25, mga ganun. Oo. So, ayun. So, dati naman, nagpa-podcast na din talaga ako. So, sabi nga ni Kuya Punch, ito yung mga pinag-uusapan natin, dapat pinapodcast to para... Exactly, para ma-share din natin. Tsaka maganda niyan, technical wise, ikaw, meron kang background sa photography, di ba? May ang profession mo, professional
photographer ka. Mm. Si Bims naman, alam ko, nagmo-multimedia to at certified na OBS guy to eh, di ba? Tapos ako wala, dumaldal lang. Hindi, sa'yo lahat yung ano eh. Isa ano kay fishing, camping, travel and food ka rin eh. Kumbaga, Ay, kumbaga lahat tayo may mga kanya-kanya tayong ano eh. Hindi ko siya masabing expertise. Labi Oo. natin sa may kanya-kanya tayong experiences. Yan. Yan. may kanya-kanya tayong gustong gawin, not to be an expert, but to enjoy it further and deeper. Yun. Yung feeling ko. Yun, Kasi best. pag expert, end game mo na yun eh. Expert Oo. ka na eh. Oo. So, yun eh. Mm, Pero tama. tayo nandun lang tayo sa ano, deeper than average. Parang Mm. ganun. Yun yung gusto nating i-goal. Mhm. So, Yes. speaking of guys, di ba? Nagpa-podcast tayo. Sabihin na rin natin kung ano bang pwedeng i-expect ng mga listeners sa atin. Kunyari, tayo, ito ngayon, yan, dumadami na yung ano natin, viewers natin, mag-1 million na. Oh. So, Nice, 1 million viewers. hindi pa nila alam kung ano i-expect sa podcast na to. So, So- 1 million listeners and viewers and Mhm. active, you know yan. So, Fan base yan. Well, marami silang pwedeng expect sa atin. Again, hindi ko siya, yung podcast sa atin, kaya, I mean, no big deal. Ang ganda na naisip ng pangalan natin, no big deal. Parang, ano lang, kumbaga, yung term na no big deal, parang, kung tiga South ka, parang medyo laid back. Alam mo yung mga tao na laid back eh, South. Medyo Oo. relax lang eh, di ba? Parang, ano, anything goes. Kumbaga, yung itong talk show, reality show, kung ano ba itong podcast natin, parang wala siyang specific genre. Parang lifestyle yan. Parang feeling ko ganito eh, lifestyle channel, lifestyle podcast. Di ba? It can be Exactly. fishing, camping, travel, and food, outdoors, anything outdoors related. Feeling ko yun, tackle natin lahat. Oo, kasi lahat tayo gusto natin lumabas eh. Doon tayo nag-start eh, lumabas, magpa-araw. Mm. So, magugutom ka, siyempre mag-a-adventure ka sa pagkain. Aantokin ka, siyempre tara, camping tayo dito. Mm. Paano ka makakapunta doon? Siyempre, meron kang gagamitin sasakyan o magta-travel ka. Mhm. Pwedeng kotse, motor, bus, jeep, tricycle o whatever yan. Kung ano man Oo. yan. Basta makarating ka ng point A to point B, di ba? Mm. Tapos, pag nandun ka na, siyempre mag-fishing ka na rin. So, actually, itong podcast natin or itong show or itong kwentuhan natin, hindi tayo magiging robotic to one topic. Kumbaga, kung ano yung sumunod, kung ano yung lumusot, kung ano yung pinag-usapan natin yung fishing, napunta tayo sa joke, napunta tayo sa lure, napunta tayo sa tent, Mm. napunta tayo sa anong higaan mo, yung mga ganun ba? Anong Diba? ulam mo tonight? Anong ulam mo Ulam mo tonight, tonight. di ba? Diba? Dahil tayo, mga ano rin tayo, mga family chef din tayo sa bahay natin. Tama. May mga niluluto rin tayo na pang anak at pang asawa. Tama, Diba? tama. Ayun. So, yan ang mapapala ninyo pala pag nag-follow kayo sa amin. Eventually, magkakaroon kami siguro dito ng mga kaibigan na isasama rito. Dahil lahat ng kaibigan namin, especially dun sa fishing group namin ngayon, kung saan kami nagkakilala, may kanya-kanya silang characters. Na yung minsan yung characters, nakikita nyo lang dahil nakipapanood nila sa vlog. For example, to si Genesis, Mhm. nakikita nila makulit. Pero hindi nila nakikita yung Kuya, hindi ano nila ba siya kilala- pag nasa bahay. Hindi nila kilalang Genesis si ano eh. Si Et. Si Ed. Hindi nila kailan ng Genesis. marami kaming pwedeng ihain sa inyo. Mm. From my side, yung mga kabatch namin ni Bogs sa fishing, yung matatanda doon na hindi kilala ng mainstream, pero talagang mahuhusay at saka may sinasabi. Mm. Pwede ko silang hilahin dito eh. Tapos pwede nyo malaman, ganun pala, meron kayong mapupulot. Mm. Di ba? Meron kayong malalaman kung ano bang dahilan ng mga bawat ginagawa nila. Tama. Di ba? Tapos si Arvin, kung meron kayong gusto sa photography, makikita nyo naman yung Vin Goes Around eh. Napaka-crispy ng mga video niyan. Di ba? Oo. Yun. Naku, nalaglag yung GK sa likod. Oo, parang ano. Parang grabe, giant no? feeling. Grabe naman yung Oo. mga radyo. Binabalag sa Hindi ko mapapansin nyo, parang umaalog yung camera ko kasi nagkukuya-kuya ko.
Ako din eh, hindi lang umano, ako lang, hindi lang halata. Nakuya-kuya din Ako ako. din ako. Kasi pagka kapag medyo masarap yung kwentuhan, subconsciously hindi mo na namamalayan yan eh. 'Di ba? Alam mo yung yung kuya-kuy na yan. Ano yan eh, uncontrollable. Pansin niyo ba yan? Minsan hindi mo na lang mapapansin yung paa mo gumaganto o kaya may ginagawa ka, may kinakaluskos ka, yung mga ganun. Pero dito sa sa Batangas, ewan ko, totoo yun. Sabi nila, pagka mahilig kumayakoy, malibog daw. Totoo ba yun? Saying ba yun? Nadinig ko yan nung high school ako sa mga Oo. babae. Tapos pipigilin nila. Diba? Pipigilin nila. Naririnig ko lang pero kung sasabihin mo yung libog balance naman yan sa lahat ng tao. Depende mo lang kung saan ilalabas. Oo nga. Diba? Mm. Imposible namang wala ka niyan. Oo, tama. Pero yung kuya ko kasi sa akin, nagsimula yung sa akin, nakita ko yung ate ko natutulog, nakadapa siya, ginaganon-ganon niya yung paa niya. Tulog Sabi yun? niya, hindi, parang matutulog pa lang. Okay. Sabi ko, ano kang ginagawa niya? Para siya sira ulo. Ginaya ko. Siguro mga ako neto, 9 years old. Ginaya ko. Hanggang ngayon, di ko na natanggal. Tapos lahat ng anak ko, I have 3 kids. Si Stephen, 27, nagkukuyakoy. Si Margarita, which is 20, 20, nagkukuyakoy. Si Diego rin, with 10 yung 13 years old ko. Nagkukuyakoy din. Lahat kami. Ganun, kala mo mga sastre. Kung kami nananahi, siguro nakatahi na kami ng maraming kumot. Ako nakikita ko rin yung pagkukuyakoy. Pwede siyang maging form of habit. Yung bad habit na mannerism. Mannerism. Yung iba naman siya, it's a form of anxiety. Yung iba. Yeah. Kapag may pwede siyang maging ganoon eh. Pwede yung maging tawag Parang feel unease. Magdaan yung kukuya ko. Tapos pagka ito, katulad nito, medyo maganda yung usapan, excitement, ganyan. Kumbaga, nagiging natural di ba? Kumbaga dyan mo rin malalaman pag natural yung conversation. Kapag may kumukuyakoy, alam mo yun. Kapag medyo mayroong sumasandal lang masarap. Ako medyo masarap yung sandal ko dito eh. So, from there, alam mo na natural yung conversation. Di ba? Tama. Ang sarap pa yan ng ganito, yung natural na kwentuhan nyo ng magkakaibigan. Di ba? Naabutan nyo ba yung Kasi ako, ulitin ko lang ulit, story time ulit. Nung mga mid-80s, matatawag kong batang 80s ako kasi my description for that is, pag sinabi mong batang 90s ka, 90s naglalaro ka sa kalye. Hindi ka 1999 pinanganak. Sasabi mong batang 90s ka. You were born on that year. Pero when you say batang 90s, sa akin lang, feeling ko, yung nasa kalye ka na. Ako naman, sasabihin ko sa akin, batang 80s ako. So, ang mga barkada ko, yung ganitong kwentuhan nun, nasa ilalim lang kami ng poste. After nyo na maglaro marumi na kayo, pagod na kayo, hinihintay nyo na lang umilaw yung poste para umuwi na kayo doon kay lahat. Meron kayong straw, tsaka yung sinisip-sip nyo na soft drinks. Fanta. Kwentuhan. Fanta, pwedeng Fanta, Sarsi. Sarsi. Meron Ice Tubig. Pepsi Blue. Nung 80s, may na kayo? May street light na kayo? Ang street night nung 80s is malaking bombilya. Street light, oo. Yung sa poste? Kasi sa San Juan ako, yung part ng San Juan na kinalakihan ko, merong part na hindi pa siya sementado. May part na sementado, pero lahat yun may street light. Ang poste namin is yung natural na kahoy. Pero ang bombilya niya, hindi LED. Yung bombilya niya yung malaki. Yung bilog-bilog parang pa. puso ng saging. Oo. Ganun kalaki na pag tinirador mo, sabog talaga. Ako kuya, inaabot ko pa na wala pang street light dito sa amin. So, pag ginabi ka talaga, madilim. Pag naglalakad pa uwi. Yun. Kasi medyo dulo kami dito ng Batangas eh. Mabini. Yun lang, yun yung sa amin eh. Tapos, ano pa ba? Yung kwentuhang walang katapusan, 'di ba? Mga barkada mo sa bahay, so uuwi lang kayo kapag may ilaw na sa poste kasi nandoon na parating na eksakto 'yon, parating na yung tatay ninyo o nanay ninyo from trabaho. Pero naranasan niyo kuya maglaro ng, 'di ba, medyo madilim pa nung unang panahon, yung mga hulihan the base. Meron ginagawa namin yung maga. Agawang base. Ang tawag sa amin, agawang base, minsan
Block 1, 2, 3, minsan moro-moro. Pero iisa ang concept, iisa ang concept. Parang meron kang kalaban niyo yung kabilang team, kabilang pwedeng barangay o kabilang age group. Parang gano'n. Marami, lahat ng larong kalye. Chato ba nalaro ko nalaro na. mo? Yun. Medyo talo ko dun sa bagay na yan. Yan dyan ako lagi yung Alin yun? shato, Chato. yung Ano sumisigaw. Yung may stick, dalawang stick na maiksi, mahaba, tapos papalayuin mo, Papalayuin mga mo. ganun. Parang hindi ko na ano yung laro na yun. Kasi ang laro mo sa inyo, Isda eh. hulihang isda. Huli ang isda Huli ang yung laro sa inyo. Kumbaga ikaw, pag tumbling mo, paglabas mo ng kwarto mo, pag tumbling mo, isda, dagat ka agad eh. Oo, tama. Diba? Kumbaga Typical everything ng larong bata. kumbaga sa ating amin, kuya, agawan lupa, sa atin agawan dagat eh. Parang gano'n. Ganun yung mga laro-laruan noon eh. So, lagi tayong nasa labas, lahat na lang ng gusto nating pwedeng gagalawin natin. Andyan yung meron tayong tirador. Ewan ko kung pinayagan kayo ng mga magulang nyo magtirador. Kami, naninirador kami ng maya tsaka yung tarat. Di ko alam kung anong English nung tarat eh. Pero malaking maya yun na nanunuka. Ano yung Nanunuka siya. kulay itim? Hindi siya bato-bato eh. Alam mo yung bato-bato? alam ko yung bato-bato. Yung laging pares. Yung Oo. maya, mas malaki siya ng parang times 200 siya nung times 2. Parang sinlaki siya ng bato-bato pero hindi kasing haba yung buntot. Tarat, hindi ko alam kung anong English nung tarat na yun. Tinitirador namin yun, kinakain namin, inaadobo namin. Kaming mga bata lang Sa Pampanga kasi tukling ang tawagin nila. O Ano tikling. yan? Mga Anong kulay nun? Moorhen sa English. Kung alam nyo. Tikling or tukling. Yun yung mga yung mga binabaril or minsan sa gabi na-experience ko yun dito eh. Siyempre, pag bago ka rito sa Pampanga, lahat ng mga rito pa-explore sa'yo, pa-experience sa'yo eh. Sabi, tara, sama ka sa amin. Saan tayo pupunta? Manghuhuli tayo ng kamaro. Ano yung kamaro? Yung pala yung tipaklong na maliliit. Sabi ko, okay, sige, huli kami. Tapos yung may asawa na ako nito Kumbaga yung mga pinsan ng asawa ko, matatanda na rin, matanda pa sa akin, sinasama ko. Tara, magdala ka ng jacket mamaya, tsaka ng ng speaker, tsaka ng mag-long sleeve ka, magbotas ka. Mamaya alas 10 ng gabi, magkita-kita tayo sila. Sunduin kita sa tapat ng gate nyo. Bakit? Basta, sama ka. O di ako, labas ako. Punta kami bukid, naglatag sila ng net. So yung taas ng net, sabihin natin mga 12 to 15 feet. Mas mataas pa sa basketball ring, yung taas ng net. Ngayon, tapos may magbubugaw. Tapos lalagyan nila ng speaker sa gitna. Yung speaker na yun. Kruk-krik. Ganun lang yun. Paulit-ulit lang yun. Kruk-krik. Tumatawag ng ibon. Tapos doon ka lang sa side ng net. Kailangan maliwanag yung buwan para kita mo pag may pumalo. Pag may pumalo doon sa net. Kasi net sobrang fine eh. Unahan yung tumakbo. Takbo. Dadakma yung ibon. Dadakmayin nyo lang. Kanya ka na nun sa Pampanga. Pampanga. Pag dadakma mo ibon, sa inyo yun. Siyempre. Diba? Ganun yun eh. Pero paano ka ba napunta sa Pampanga? So, muna kami ng paano ka napunta dyan sa Pampanga. Okay, so ako talaga, taga dito ako sa Pampanga. Well, ngayon sa Pampanga ako. Pero originally, pinanganak ako sa Makati. Tapos, lumaki ako sa Parañaque. Nagkamuwang ako sa Parañaque. Nagtapos ako ng elementary sa Pangasinan, Alaminos, Pangasinan. Tapos, tumira kami ng Davao ng 2 taon yata. Tapos bumalik na naman kami sa Manila. Tumira kami sa Cubao. Di ba? Well, technically dati, no permanent address ako hanggang maging 11, 12 years old ako. Alam niyo naman na siguro yun. Yung storyline ng buhay ko. Pero, ayun. Pero ngayon, sa Pampanga ka talaga. Ngayon, permanente na ako dito. Diyan na siya nag-asawa eh. Dito na ako nag-asawa eh. So, yun Kapampangan ng ang aking misis ko, purong Kapampangan. Meron na kaming 3 anak din. Parang si Kuya Punch. 3 na rin ang anak. Bali, pre, sa Kapampangan may ba? Iba ding language. Sa Pampanga, meron 2 klaseng Kapampangan. So, ito pa yung natutunan ko nung tumira ako dito. Kasi, ako for how many years? Yung mga ilang years na kami ito, since pandemic, dito na kami permanently. Siyempre, kailangan ko matutong magkapampangan dahil yung lola ng asawa ko, hindi marunong mag-Tagalog, yung mga ibang relatives hindi marunong mag-Tagalog. So, hindi nila ako kinakausap. Tapos bad trip sila pag nag-Tagalog. Tinatry nila mag-Tagalog, diba bad trip sila eh.
Kumbaga wala silang patience Ah. na aralin yung lingwahe. Oo. So, ako na lang bilang dayuhan, ako na yung nag-aral ng lingwahe. So, nung Mm. nag-aral ako ng Kapampangan, hindi nila alam na nag-aaral ako. One time, parang piyesta ata rito. Kinakausap ko sila lahat ng Kapampangan. Nagugulat sila. Oo. So, parang, uy, parang local ka na. Parang ano ka na, di ba? Yun yung Ah. regular Yung ano ba version yung- ng Kapampangan. Ano yung isa? Kapampangan ba yung kina engineer? Yung pag nag-uusap sa Langkarville? Oo, yung yung Kapampangan kami nun. Meron pala akong Kapampangan meron pala akong sasabihin sa inyo. Hindi naman to sikreto. Ah, Pag nandun tayo sa Langkerville, di ba nag-uusap kayo ng Kapampangan? Oo. 100% naiintindihan ko kayo lahat. Talaga ba? Yun. Dahil ang mother ko is taga Pampanga. Oo nga pala, na-mention mo before. Di Diba? ba? So, Hmm. hindi naman kami tumira. Nagbabakasyon. Siguro, 3 days, 5 days, 1 linggo, nagbabakasyon kami doon. Mm. Siyempre, pag bata ka, di ba, yung lingwahe, tono, Oo. punto, na kakapture mo yun eh. Yung basic lang. Hindi naman yung deep. Kasi sabi mo sigurong isang version ng Kapampangan is yung deep na talaga eh. Oo, kuya. Yun yung mga Hindi mo tiga na maintindihan. baba, yung mga tiga baba, yung mga lubaw, yung mga matatandang Kapampangan. Kahit Oo, yung iba. Kapampangan ng lola ng asawa ko, medyo moderno na eh. Pero yung Oo. mga old Kapampangan talaga. Anong word yan na sample? Hindi, nako, yan ang hindi ko alam. Pero Hindi maraming word eh. Yung sentence hindi lang and yun the way. eh. Pati yung punto, pati yung intonation din ang lalalim. Di ba? Ito si Arvin, na-discover ko siya. Hindi ako yung nag-discover sa kanya. Kumbaga, na-discover ko yung Arvin sa unang account niya, which is yung Takusa. Yung Takusa niya. Oo. Sabi ko, ang gaan kasi sa pandinig ko kapag yung boses, parang may punto ng Batangas or Quezon or ng Bulacan or Pampanga. Hmm. Siyempre dahil Manila boy ako. Pag nakakarinig ako gano'n, napapatingin ako. So nakikita ko si Arvin nung nag-fishing sa Batangas, di Sagwan, Takusa pa siya. Oo. Takusa po yung ano niya, hindi po siya takot sa asawa. Siya po ay binata na may girlfriend, pero hindi po siya takusa, magiging takusa pa lang. Yun, doon ko siya pinapanood, ito si Arvin sa kanyang Batangas accent. Sampulan mo nga kami, wala na raw alaing ngayon, hindi na, sa libro na lang Hindi. ba yun? Hindi naman talaga Ewan, dito sa lugar namin, hindi ginagamit yung yung parang Oo, ganun. kasi pag may nakikita saan, alam na taga Batangas ako, sasabihin, alay. Oo, typical, di ba yung stereotype eh. Oo, lintik yung ganun eh. Ganun. Hindi naman. Pero dito kuya, iba-iba kasi yung punto bawat lugar. Kahit dito sa sunod na barangay namin, may ibang punto. Kumbaga, halimbawa example lang kayo. Parang ito. Sabi, Pipo, tinan mo yung barko, haba. Yung may mga ganun, may mga May tono. ibang, may tono. May Oo. mas matitindi pa ganun. Tapos sa ibang lugar, kung may napapanood kayo sa Facebook ngayon or sa TikTok na mga voice over na Batanggenyo, meron ganun talaga na lugar. Ganun Yung nagluluto boses. ng maraming baysanan, di ba? Ano yun, Ganun. tinotono lang niya yun o yun talaga salita nila? Hindi, meron ganun talaga kuya. Yun talaga salita nila. Meron. Pero merong iba naman na tinotono lang ng ganun. Meron nga iba, di ba si Queen Eye? Si Queen Eye ba yun? Kailan mo si Queen Ayun, Eye? yun. Isa yan. Una din si Queen Nakakalita Eye. yun ng straight na Tagalog eh. Pero si Queen Eye, alam ko, inano na lang niya yun sa Tinotono. No? Kumbaga, Kumbaga doon siya sumikat. Sinakyan niya nan. pero kaya ko din yung ganun eh. Pag halimbawa, marinig ko yung tapos ganun yung imek. Din. Tapos dito sa amin, may mga malalalim na words na Tagalog. Parang ganun. Okay. Parang Bulacan. Bulacan ang lalim ng Tagalog nila eh. At tulad nito, siguro, example ko, alam nyo ba yung nagdigasa? Nag-ano? Anong ganun? Nagdigasa. Digasa, hindi. Oo, nagdagasa. Ano ba yun? Nagdagasa. Dumating, hindi. Hula lang. Hindi. Para, paano ko ba ko isasalin sa Tagalog na iba? Yung, alam ba, tumatakbo ka, nadapa ka. Yan yun. Parang sungaba. Nagsungaba. Yan, ganun. Ganun pala yun, ano? Kasi alam mo, napansin ko sa'yo, bubo. napansin ko kay paring RB na to, pagka katayo yung kausap niya, medyo Tagalog siya. Pero pag kausap niya si Alvin, lumalabas yung pagiging Batanggenyo ng Ganyan dalawa. nga. Si Clyde. Para Ano ikaw ba? kayo ula-ulaga.
Ang lupit ah. Ay, yung mga usbaw. Usbaw! Magka-usbaw Ikaw parang nga eh. usbaw? Usbaw. Di ba? Hindi natin maintindihan. Si Oo. Clyde ganyan eh. Hmm. Si Clyde, pag nag-English, hindi mo maririnig ng Batanggenyo. Mm. Pag nag-Tagalog siya, pag nasa Maynila, automatic Tagalog siya. Pero pag nasa bahay daw sila, medyo may punto din daw sa ano. Oh. Hindi ko lang alam pag kayo magkakasama sa bandang Batangas. Si Presi Clark nga, napatanong, sabi, pre, ano yung usbaw? Sabi ko, Sabaw ka mo, sabaw na may saging. Doon ko nila nalaman. sabi namin, Ibig sabihin pag pala ng usbaw ka, tanga ka. Oo, tanga. Ibig sabihin ng usbaw. Ikaw Kasi, kay usbaw? Ano ba ang usbaw? Sabaw? Usbaw is sabaw. Hindi, yun, yung usbaw, parang ulaga. Parang, Parang hindi. Yung parang tatanga-tanga ka. Patanga-tanga ka. Parang Mm. Okay. Wala eh. Diba? Sa Maynila, wala. Ano kami, pure Tagalog, katarantaduhang salita, English. meron naman kuya. Hirap kayo Ungas. dito eh. Di ba mga ganyan, di ba? Ungas ka ba? Galing din sa ano yun eh. Galing din sa mga probinsya siguro yun. Probinsya, Kung oo, meron mas. pang gagaling. Siguro yung lagi ko sinasabi sa inyo, minsan sinasabi mo nga, ewan ko kung ikaw ba Arvin o si Alvin. Pag Na? nalagyan ko yung chat ko na gets mo ba, akala nila, pinapagalitan ko sila. Hmm. Si Akala Alvin nila, yun. sasabihin niya na nararamdaman ko yung gigil mo kasi sabi mo gets mo. Sabi naman, parang naging expression niya nung early 90s, yung knocks, yung gets, yung basta yung mga Si bagets, Alvin yun. mga bagets term. Mga ganun. Oo. Ayun. So yun yung maganda dito, no? Napaka-diverse ng mga pinanggalingan natin. So may matututunan ako sa inyo pareho. Si Bima hindi ko pa narinig magkapampangan. Kahit Narinig ko na yan, kausap niya si Bogs. Nagkapampangan Minsan kasi kapag may gusto ko sabihin sa kanila na na diretso lang, na para wala lang kumbaga sila yung nakakaintindi. Kinakapampangan. Kaya minsan kapag nag-fishing kami doon pag may tournament, pabor na pabor Kaya talaga ako kinampin ni Kuya Chris sa kanila dalawa ni engineer para nakakapag-communicate kami tatlo. Bakit ka ba? Iniintindihan ko eh. Ate hinikit ka, tingnan ka ini ka. Ano ba yung naririnig ko? Manyaman. Isa yung manyaman masarap. Masarap. Ito pa yung malapit nun. Sa Kapampangan pare, itlog pala naging ibon na. Di ba sa expressway may ganyan? Pag lumagpas ka ng yung itlog mo, pag lumagpas ka doon sa malaking ang tawag doon, yung bridge, yung mahaba, ebo na. Ebon. Oo. Diba? Kasi yung ebon sa Kapampangan, itlog. Okay. Hindi naman siya ganun kahirap matutunan pre. Kasi yung modern Kapampangan, hindi siya ganun kahirap. Kasi, makuha mo lang yung tamang keywords, filler words, tsaka, paano tahiin. Madali At saka sounds like di ba? Sounds like. Saguli. Saguli. Like. Sandali. Sisiw. Sisi. Narinig ko yung saguli. Sisi. Sisi. Di ba? Dali lang Tubig. Yung mga hindi lang tubig. Ano ba siya? Tagalog pa din? O hindi. Na to? Kumbaga, mas malapit na kami sa Chabacano, sa Spanish, kaysa sa Tagalog. Okay. Mas malapit na. Kasi, siya yung Tagalog kasi, para naman siyang, marami ring loanwords yan sa Spanish. Kumbaga sa Kapampangan, hindi na ginagamit yung term na, ito, malalim na Kapampangan, parang casa. Ano ba yung casa? Bahay, di ba? Fuego is apoy. Bahay, apoy. Sa Kapampangan, posporo. Casa Fuego. Ang lupit, di ba? Oo, casa Fuego. Casa Fuego, posporo. So, kumbaga yung mga ganun, siyempre sa modern Kapampangan, hindi na tinatawag yung Casa Fuego. Kumbaga, posporo na. Ganun na. So maraming loanwords. Kumbaga sa Tagalog din, 'di ba? Marami ring loanwords na Spanish. La mesa, hindi nga Tagalog 'yun Espanyol yun, 'di ba? Cubiertos, silya, ventilador, 'di ba? Alam mo yung silya kung ano? Alin? Puan. Hindi, in terms of direction. Hindi ko gets, kuya. 'Di ba? Sa bagay ganito. Nung bata ako, sumasakay kami ng taxi. Okay. Pag ang tatay ko nagsasabi ng direksyon, sasabihin niya sa driver ng taxi, mano or silya. Silya is left, mano is right. So pag sinabing silya, so kung iisipin niyo kung saan siya nagsimula, alam mo yung ang tawag dito, kalesa. Yes. Yung kalesa, yung nasa left side, ang silya ng
ng driver. Oo, Dapat tama, tama, tama. Oo. Tapos nasa maniobra, Oo. yung kanyang ganun. Oo. So, Celia, which the place is actually Galing, ano? Meron sitting, tayong Di trivia. ba? Ganun pala yun. May trivia tayo. Gusto ko yun, Mano tsaka Celia. Ang galing, no? Ang galing. Yung mga yung mga minsan kasi yung kailangan magkaroon ng ano maging mag-adapt ng tao. Mm-mm. Hindi lang siya maraming types of adaptation, Minsan yung adaptation nagiging ano siya in terms of yung gano'n, yung wala silang ibang means to walang Hindi signal light. sinasadyang, Hindi sinasadyang mabuo, 'di ba? hindi sinasadya. Tapos, yung going back do sa taxi, alam din nung medya man, todo mano, ibig sabihin, todo, hard right. Mm. Yung parang mag-u-turn Oo. ka na, parang gano'n. Medya Manobra. Sobrang ano. Oo. maniobra. Oo. Maniobra. Todo ma. Diyan na Scared magmaniobra. Ngayon, hindi na nga nila alam maniobra eh. Alam nila, diyan na mag-backing. Diba? Pagsasabi ko dito sa yung mga kamag-anak ito, bago Pihit ka lang dyan. Pihit, no? Oh, pihit. Bawi. Oh, Bawi, ano maniobra? bawi. Ano yung Oh. Tsaka Marami naman- akong ganyan, mga useless Pero alam mo ba, information. yung masaya nga dyan minsan yung useless information pag shinare mo, marami nakaka-relate. Di ba? Medyo, minsan yung anak ko, ewan ko pag napanood nila to, maiisip nila, ang daming useless information ni daddy na minsan na-adapt nila, naiintindihan na rin nila eh. Mm. Kumbaga, yung pagiging useless niya, meron din pala kahit papano. Oh, Kasi magigets ito na. kuya, meron akong useful information na ngayon useless na. Yung mga, especially, ito yung mga hindi taga Maynila, si Kuya Punch alam to 100%, imposibleng hindi. Ano yan? Pag nasa Manila ka, okay, sabihin natin nasa SM North Ed, saka lumabas ka, naghahanap ka ng taxi. Oh. Paano mo malalaman yung kung yung taxi bakante o hindi? Nakataas yung metro. Ha? Nakataas yung metro. Nakataas yung metro. Puta, wala na palang metro ngayon, Paano ko malalaman kung ang taxi ay Bakante o hindi? hindi ko na alam. Ako, Kuya naman, Ito ang pagkiraan taxi, mo, Brad. eh. Oh, sa bagay, tigasan naman, mga rich kid, di ako nagka-taxi, may makotse yung mga yun eh. Walkathon lang ako, walkathon. Ay, Kasi ikaw, Arvin, hindi ako sige, kasya sa tricycle. Sa pagkakaalam ko, pre, pagka wala ng ilaw yung sa taas. Yan! Buti pa rin. Hindi ko Basic in-expect to, ba? Hindi ko in-expect. Kaya ba't hindi sinagot? Di ba? Hindi, alam mo yun yung kasunod sa akin kasi nag-start ako ng luma. Kasi before, Yung metro, alam ko yun, yung makikita merong... mo may bilog, Oo, may red yun. oo. Nakalagay doon for hire. Oo, alam ko Ngayon, yun. pag sakay mo sa taxi, pipihitin niyang driver yun para pumatak na siya ng So, Oo. which, luma yun, elementary ako noon. Oo, Pero yung na taxi nilaabutan sa pa ako ibabaw, umiilaw din. Mm. Pero akala ko, meron ng mga bago ngayon. Kasi may nagta-taxi pa ba? Di ba niloloko lang sila Hindi, ng mga... May bagong taxi na ngayon, maganda. Yung green. Oo, yung green. Yung green ba? Hindi, Di ba pero- blue yun? Oh, parang yung Hindi, green parang fast. parang cyan. electric, Parang, yung O electric. parang Di ba? sayang. Ganun. Oo, electric. Blue-green. Ganun, Electric. blue-green. Mm. Kasi ano yun eh. Di ba, instead na mag-abang tayo ng taxi na hindi natin alam kung kailan darating, nag-grab tayo, in-drive, mga ganun. Tama. Di ba? Kung Parang ano na lalakad din, ka grab sasakyan. taxi, meron na din kuya. Speaking of TNVS. Alam mo tayo yung sabihin TNVS. Sabihin na lang ating carpooling yan. Speaking of carpooling, naalala niyo yung time na may Uber pa sa Pilipinas? Saglit lang nagkaroon ng Uber eh. 'Di ba? Wala pang 1 year, 'di ba? Oh. Nag-Uber ako before. Naranasan ko 'yon. Uber driver? Oh, Driver ka o pasahero? driver ako. Yung sasakyan ko pinasok ko ng Uber. Oo. Yung Pick up? Hyundai, no. Yung Hyundai Accent ko na diesel, CRDA hatchback. Yung hatch. Yeah. Kulay gray ba yan? Hindi. Lumilipad yun, pre. Nagkaroon kami ng hatchback na CRDI din. Na diesel, automatic, pero kulay gray. Parang 2014 or 2015 yun eh. Face out na yan eh. Ha? Face out yun. Uber Face sa out yun, Paranaque pre. yan. Ano kuya? Manila yan, Manila. Oo, pateros ako dito. Pateros ako dito. Doon ako tutulog sa patahian ng bag. Talaga. Oo. Umaga, biyahe. Balik ako ng... Pinaalala mo sa akin yung bag eh. Gusto mo bang expose kita kung sino ka? Wag na. Okay na yun. Sige, some other time. Sa ibang topic yan. Ibang topic yan eh. Topic for another podcast yan. Diba? Ito naman Teka lang, may tatanong lang ako sa inyong dalawa. Ito medyo go. Tagalog to eh, yung Tagalog word.
So, alam niyo yung word na antipara? Si Yes. Bima muna. Oo, Alam pare. niyo naman. Oo. Mm-mm. Antipara, pre, ito. May kanta ng antipara eh. Mm-mm. Ha? May kantang antipara. Kala ko medyo malalim na yung word na yun. Hindi. Na, Malalim siya, tol. Sugar Malalim free. siya, tol. Mm-mm. Malalim siya. Pero, ano, Siguro ngayon sa... yung tinatanong mo tinatanong- kasi, mga naka-antipara, kaya alam namin. Kaya nga eh, para Oo. kayo naka-antipara eh. Kaya, Oo. Di ba ikaw rin, parang nagkasalamin ka din? ano lang yun, pang style lang. Kami kasi talagang ano to eh. Pag tinanggal ko to, Mm. baldado ako eh. Yan. Kaya nga, diba? Eyeglasses. Speaking of, Mm. sana alam mo isa sa mga request ko bilang isang taong may salamin. Sana meron na ring maka-imbento sa Pilipinas. O kahit may local seller man lang, no? Ng mga prescription sunglasses na polarized Yung Pwede. sunglasses meron kasi, pero yung polarized wala. Hindi, geto. Hindi ako nagpapagawa ng salamin sa mga mall. Mm. Meron yung tita ko, Mhm. meron siyang office mate, na yung office mate niya ay may-ari ng optical shop diyan sa may Carriedo, sa Sa may Escolta, sa likod, sa may SM Divisoria. Malapit. Oo. Pero doon nasa linya ng tulay Yung mga- ng LRT. Yung mga nag-aano doon, yung mga pagawaan talaga ng salamin. Kung saan dinadala ng mga SM, yung Oo, mga yan, salamin oo. yun. So tinanong ko na to dati, ito kasing salamin ko ay progressive, tapos ano yung Multi-coated, blue light filter, Multi-coated, wala blue lahat. light. Di ba? Tapos Transition. nagta-transition. Ang hindi ko pinagawa yung polarized. Pero meron kasi aabot na ako ng parang 8,000 sa lens lang. Pero sa Quiapo So itong Quiapo na to, kung sa mall to, malamang to mga 25,000. So meron siyang option Ang mahal naman. to do that. Ba't ang mahal naman yan? Hindi, ang lens niya yata ay yung Essilor yung glass. Medyo mahal, medyo mahal. Di ba, Bima, meron ka ng yung salamin na parang didikitan mo lang. Yun nga eh. Oo, ayoko siyang i-plug. Pero, okay siya. Maraming nalalakihan doon. Pero sabi ko sa akin, okay naman. Kasi, Cycling? yung cycling siya na kuya, nasa salamin. Pero, ang gusto ko sa kanya, meron kasi, kaya siya nagmumukhang malaki dahil meron siyang kanal sa loob. Nakasya yung salamin mo. So, dalawa nga lang yung salamin ko suot, medyo hassle lang. Pero, sana merong Hindi ba siya parang dinidikit lang talaga? Hindi bro, Yung sa akin, magsusuot ka lang clip-on. sa mga salamin. Meron Meron nga akong mga clip-on. clip-on eh. Kaso mahina. Mahina pagka polarized. Ayun, At saka guys okay. sa fishing, hindi lahat ng polarized all-in-one. Mm. May Iba-ibang polarized kulay. glasses na pang blue water, Mm. may polarized na pang cloudy, Mm. may iba-iba siyang shade. Kung makikita nyo sa Costa del Mar, yung Costa na brand, makikita nyo isa-isa kung para saan yun. So kunyari, ikaw ay blue water angler, iba yung kulay blue or dark shader ng blue kasi blue yung tinatalbogan ng light eh. Nabasa ko rin yan eh. Ganun. So meron din siyang ganun. So hindi siya standard na sa mga gustong mag-fishing at may polarized lens na amaze. There's more to amaze than the regular polarized lens. Marami pang iba. Sobra, makikita nyo na talaga yung mga hindi nyo dapat makita. Noong una yan, na-figure out ko yung ganyang polarized na lens na ganyan. Na meron pa palang, there's more to it than just buying a normal polarized. Bibili mo tapos meron kasamang tester na kita mo yung isda ganyan. Yung Meron pa palang iba. Saan nyo ba na-discover ang polarized lens? Saan? Before fishing pa? O Ako before fishing pa, kuya. Dahil yung sa pagtanggal outdoor. ng glare. Oh, Okay. outdoor. Ikaw, Arvin. Sa fishing na ako, kuya. Kasi hindi naman nga ako nagsasalamin. Ako, ang shades akala ko na lang, shades lang, madilim. Tapos, nung panahon namin, puro lang kami magazine. So, sa magazine, laging merong brand ng mga Wiley X. Mm. Para sa ina-advertise nila yung Wiley sa sa gun enthusiast. Yung mga shotgun. Oo. Manamamaril. Tapos polarized. Hanggang na-adapt na rin ang na-adapt. Pero doon ko lang siya na-discover. Hindi ko siya na-discover na beforehand. Ang alam ko lang, sunglasses, yung maitim, shades, forma, Randy Santiago, yung mga ganun. Oo. Ayan. Meron palang mga sa ganun before, no? Magazine pa. Pero yung polarized, Magazine. pre, parang sa camera naman. Yung Hindi. CPL.
ND Hindi, filter. Hindi, CPL. CPL siya. Mm. Inaalis niya yung highlights. Yung Oo. ganun. Di ba meron Kaya ng pwede- ano, sa lens iniikot na lang na ganun? Iba pa yun? Parehas lang siya. Ganun Kasi din yung nag-camera CPL. ako, ang nilalagay ko naman, yung parang mga square na gradient. yung ND filter naman yung sa ND akin. filter. Meron ding ND filter na iniikot na lang po yan. Diba, ano yun, variable ang tawag dun. Variable, Yun oo nga, variable ND filter. Variable ND. Oo, yun sa'yo. Basta may stops yun eh. Depende. Meron, may stops, tapos meron pa siyang contraption na ididikit mo sa tatanggalin mo yung lens hood mo, yun yung sasalpak mo. Di ba? Ayos. Meron pa pala mga ganun, ano? Meron. Ngayon, siyempre bago na, nakikita ko na sa ano na lang eh. Meron nang ang Canon lens, dalawa parang binoculars eh. Nakita niyo yung dalawang gano'n? Hindi pa. Oh, di ba? Hindi pa. Ito yung lens mount. Yung lens mount niya, dalawa yung lens na ulo. Hindi AI ah. Lupit. Parang tanga. Parang dalawa, parang ibon ka. Parang nakabinocular. Ano yung tsura ng output? Hindi ko alam eh. Hindi ba? ko alam. Nakita ko lang. Ano ba nun? I-Google mo, tingnan mo makikita mo. Sige. Ano natin yan. Ayun, kita nyo, nakaka 40 minutes na tayo, boys. Masaya. Masaya, di ba? Kaya, di ba? Ang bilis, di Kaya, ba? Ang bilis ng usapan. bilis na Ganun usapan. lang na meron na tayo kagad na wala pag-usapan na kung ano-ano. Meron tayo kagad pilot episode. So, dito natin sisimulan lahat ng mga pwede nating pag-usapan. Kita nyo naman, di ba? Sa audience namin na yung 1 million dyan, no big deal. Everything goes. Walang pangit, walang maganda, walang masama, walang di marunong, walang magaling. Pag-uusapan natin yan dito. Pagtapos natin mag-usap, di lahat tayo masaya. Yan. Maganda. Yun lang ano natin eh. Yun lang goal nito eh. Isipin mo ginagawa natin to sa cellphone na nag-uusap lang tayo na ngayon ni-record natin. Kung anong ginagawa natin sa cellphone, akala nila nag-uusap na naman to dalawa siguro about fishing or fishing chismis. Hindi nila alam, pinag-uusapan natin paano ba inuuna mo, bawang o sibuyas? Yan. Diba? Ano ba mas nauna talaga? Itlog o manok? Yan. Depende daw yun eh. Ikaw, Kuya Punch, tatanungin kita, anong mas nauna? Itlog o manok? Itlog. Nauna si Adan. Bakit? Nauna si Adan. Si Adan. Hindi, may napanood ako. Hindi ba yung This is Lance. Yung bago naging trending nga. Magaling yun magaling. Ganito niya, depende daw kung scientific ba o true Bible. Sagot ko kasi, pag true Bible na medyo tarantado, una si Adan. Siya may itlog. Di ba? Ano din yun? Pasok yun. Nga naman. Una na yung itlog. Nga naman. Makes sense. Tapos kung seryosong sagot, syempre unahin ko yung manok muna kung sabi manok. Kasi bago siya sino maglilimlim sa kanya, Brad? Kung itlog ang inuna ni Lord. Oo. Di ba? Yun na. Diba? Parang Sa Biblia, manok nga daw nauna. Diba? Scientific kasi, yung scientific din sabi niya kasi, dati pa lang, may itlog na dahil yung mga dinosaur may itlog na, di ba? Yan na yun, sa dinosaur naman. Yun na. Magaling yung taong yung magaling yung babaeng yun, napakahusay. I-guess natin yun pag nagre-request na siya sa atin na i-guess natin siya rito eh. So, pila ka. Episode 1 pa lang to eh. Pilot episode pa nga lang eh. Diba? Pilot episode pa lang to. Gusto mo na kagad dito. Si Lance, pipila rin yan. Lance tandaan mo. Yan. Dito ka. Dito tayo. tayo. Content creator yan. Pero ang galing ng podcast na to kasi wala tayong specific na na topics and everything. Wala. Open to everything, anything, and anyone. Yan. Tama. So yun. So paano boys? 45 minutes. Wag natin gawing 1 oras. Para mabitin sila. Diba? Para abangan nyo yung next episode. Abangan nyo yung episode 1. Yan. Diba? Ito ay pilot episode. Pilot episode pa lang to. Diba? Anyway, kuya, introduce ko lang ulit yung tayong tatlo. Diba? Introduce natin bago tayo before we end this podcast. Ako nga ho ulit si Bima Ferreros ng Tiga Pampanga po. Isa rin po akong angler, outdoorsman. Malig mag-camping. Ayan. Johnny Hook on all socials. Ayan. Next.
Alright, OnlyFans, nag-iisa lang. Yeah. OnlyFans, sa lahat ng social media, meron tayo niyan. Kahit na matanda na ako, lahat ng meron kayo, meron din ako. Yun. Yun. Ayan, Arvin Aspi. Vin goes around sa lahat ng socials. So, isa akong photographer, videographer, at isa din akong angler. Yeah. Yan. Ang lupit. Alright. Soon to be outdoorsman. Yeah. Yan. Masaya, Simulan natin masaya. yan. Simulan natin yan, di ba? Okay. Kasi pilot Okay. episode pa lang tayo, guys, di ba? Pilot pa lang to, Pilot pa lang testing, to. kumbaga, nagte-technical pa lang kami dito. Hindi pa kami nag-art dito, ah. Oo, di pa namin pinag-uusapan yung mga technical Oo. stuff, di ba? Wala pa tayong Di- pinag-uusapan sa Hindi pa kami overlanding. nag-ayos ng mga microphone dito, wala Oo. kami gano'n. Oo, di ba? Pag-office lang. Oo, bagat pumuslit na, alam mo, nagkukwentuhan lang talaga kami na pumuslit na talaga kami sa mga trabaho. Tara, kwentuhan nga tayo, record natin. Mm. Di ba? Tama. O, tignan mo nga, lalaglag pa yung camera ng isa, oh. Ang gulo ko kasi. Ang dami nahulog sa kuya. No? Kasi kuya ako eh. O, so ano boys? Alright, let's call it a Alright. day. Alright, Yes. guys. Okay, so see you na lang Welcome sa sa next No Big Deal. episode. Ayan, see you guys sa next episode. Okay. Peace out. Peace out. Peace out.